Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kay Nikki na lumalabas mula sa isang mamahaling bahay. Ang pag-iisip kung gaano siya kaguwapo ay pumapasok sa kanyang isipan. Mula sa kanyang unang araw sa Los Angeles, pinangarap niyang makipaghalubilo sa mga babae na matagumpay niyang nagawa. Sa gabing iyon, pumasok si Nikki sa isang nightclub at nakabangga ang kanyang magiging biktima na si Samantha. Sa una, nagpapanggap si Samantha na ayaw niyang makipag-usap kay Nikki, ngunit mas malakas ang pagpupursige nito. Sa huli, nagawa niyang mapalakpakan si Samantha. Isang bagong araw ang sumapit. Kailangan nang umalis ni Samantha para magtrabaho, ngunit nagkunwaring natutulog pa si Nikki. Sa kanyang pagkagulat, hindi siya pinaalis ni Samantha. Sa halip, binigyan siya nito ng credit card para bumili ng pagkain habang siya ay nasa trabaho. Habang wala si Samantha, naligo si Nikki sa swimming pool at nagluto rin ng hapunan, kaya't na-extend ang pananatili niya sa bahay. Pagbalik ni Samantha, ginawa ni Nikki ang lahat upang iparamdam sa kanya na siya ay isang reyna. Nang tanungin kung ano ang kanyang trabaho, sumagot si Nikki nang wala pa. Nagsimula silang magpalakpakan. Sa mga sumunod na araw, naulit ang parehong routine. Ngunit isang araw, tinawag si Samantha papunta sa ibang lungsod. Nagawang kumbinsihin ni Nikki si Samantha na dapat siyang maiwan sa bahay, at ito ay para sa isang call na party kung saan inimbitahan ang kanyang matalik na kaibigang si Harry. Ang kanilang usapan ay naputol nang dumating ang ex-girlfriend ni Nikki na si Helen. Nag-alala si Nikki na baka mabisto ni Helen na hindi sa kanya ang bahay, kaya't hiniling niya kay Harry na paalisin si Helen. Muli, naputol ang kanilang usapan, ngunit sa pagkakataong ito, dumating si Christine. Hiningi ni Christine na makita ang bahay, at hindi napigilan ni Nikki ang sarili. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang mapalakpakan din si Christine. Pagkatapos ng pagpapakita sa bahay, nang maglaon, naiwan ang magkaibigang sina Nikki at Harry. Inalok ni Nikki si Harry ng lugar upang matulog sa katabing silid. Dumating ang bagong araw. Inimbitahan ni Nikki ang kaibigan niyang si Emily, na alam kung gaano siya kagaling magsinungaling at manipulahin. Gayunpaman, hindi nakaiwas si Emily sa kanya, at sila ay nagpalakpakan. Inalok ni Emily si Nikki ng isang seryosong relasyon, ngunit tumanggi ito at dinala lamang siya sa isang motel. Sa bahay, may inaasikaso si Nikki na ibang babae, ngunit bigla itong nasira dahil sa di inaasahang pagbabalik ni Samantha. Nagsimula ang away sa pagitan nila, ngunit nagawa ni Nikki na kumbinsihin si Samantha na panatilihin ang kanilang relasyon. Isang araw, habang nasa trabaho si Samantha, pumasok si Nikki sa isang cafe. Si Heather ang nagtatrabaho roon, ngunit tila iba siya at tinanggihan niya ang mga pagsisikap ni Nikki na magpakita ng interes. Hindi gusto ni Nikki na umatras, kaya hindi siya nagbayad ng bill at iniwan ang kanyang numero. Agad siyang hinanap ni Heather at inutusan siyang bayaran ang utang. Nag-alok si Nikki na ipakita ang bahay, ngunit malinaw ang pagtanggi ni Heather. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isip ni Nikki si Heather, dahilan upang mabawasan ang atensyon niya kay Samantha. Nagkaroon siya ng ideya, hihingi ng tulong sa kaibigan. Magpapanggap si Nikki bilang isang mayamang negosyante, at si Harry ang magiging assistant niya. Napansin ni Heather ang mamahaling kotse ni Nikki at sinabing may parating siyang parking ticket. Agad lumabas si Nikki sa cafe upang maiwasan ang ticket, ngunit tila hindi ito naging epektibo. Gayunpaman, ibinigay ni Heather ang kanyang numero. Tinawagan siya ni Nikki, ngunit kitang-kita ito ni Samantha. Sumikat muli ang araw. Pinayuhan ni Harry si Nikki na kalimutan ang waitress, ngunit hindi siya tumigil hanggang makuha ang gusto niya. Pagkatapos, nagbiro si Nikki sa isang kaibigan na ikinagalit ni Harry kaya pinalayas niya ito. Kinahapunan, tumawag si Heather kay Nikki at inaya siyang maghapunan. Habang kumakain, nakatanggap ng tawag si Heather at kinailangang umalis agad. Hindi maintindihan ni Nikki ang nangyari at humingi ng paliwanag, ngunit umalis si Heather nang walang sinabi. Kinabukasan, inakusahan ni Samantha si Nikki na may ibang dine date. Itinanggi ito ni Nikki kaya hiniling ni Samantha na ihatid siya sa ospital at sunduin kinabukasan. Pagkatapos ihatid si Samantha, bumalik si Nikki sa cafe ngunit natuklasan niyang hindi na roon nagtatrabaho si Heather. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya si Heather na lumalangoy sa pool. Humingi ng tawad si Heather dahil kinailangan niyang umalis agad. Ipinaliwanag niyang may bihirang sakit ang kanyang kapatid at kailangan niya ng tulong. Sumapit muli ang bagong araw. Kinuha ni Nikki ang susi ni Heather upang ay parada ang kanyang kotse, ngunit sa kanyang pagkabigla, may nakita siyang ilang sigarilyo sa loob ng kotse. Sigurado siyang pag-aari iyon ng kasintahan ni Heather, kaya inutusan niya itong umalis. Pagdating sa ospital, sinabi ng doktor na pagkatapos ng operasyon ay kailangang maghintay bago muling makipagpalakpakan upang gumaling ng maayos ang lahat. Ilang araw ang lumipas, napansin ni Samantha na hindi na sinasagot ni Nikki ang kanyang mga tawag. Dahil dito, napagpasyahan niyang tapusin ang kanilang relasyon. Bago umalis, may tumawag sa telepono ni Nikki, kaya galit na itinapon iyon ni Samantha sa tubig. Nang wala nang matirhan, sinubukan ni Nikki na humingi ng suporta kay Harry, ngunit dahil sa kanilang argumento, hindi siya pinagbuksan nito. Maging si Emily ay ayaw rin siyang papasukin.
Sa desperasyon, tinawagan ni Nikki si Harry upang humingi ng tawad at nagmungkahi ng pagkikita sa isang club. Doon, nakilala niya si Sean. Habang nag-uusap sina Harry at mga babae, nagselo si Nikki at sinubukang ipagtanggol ang mga ito, kaya siya'y pinalabas sa lugar. Sinabi ni Harry na ang mga babae ay mga mananayaw lamang, ngunit tumutol si Nikki at sinabing hindi dapat gawing bagay ang mga babae. Tinawag naman ni Harry na mapagkunwari si Nikki sa kanyang mga sinabi. Ngayon, naghahanap na si Nikki ng bagong tahanan. Sinubukan ni Nikki na makapasok ng palihim sa party ngunit agad siyang pinalabas. Dumating ang bagong araw. Sa natitira niyang pera, nagrente siya ng pinakamurang motel. Hindi niya gusto ang ganitong buhay kaya pumunta siya sa pinakamahal na hotel at pinili ang bago niyang biktima. Sa kanyang pagkagulat, naroon si Heather. Inakusahan siya nito tungkol sa kanyang mga kagustuhan, dahilan upang aminin ni Nikki na wala siyang pera, ni para sa tirahan o pagkain. Ito na lang ang tanging paraan niya upang maramdaman na tao siya. Biglang ininsulto ni Heather ang kasalukuyang target ni Nikki, ipinapakita na pareho lang sila. Maya-maya, inanyayahan siya ni Heather sa bahay nito, ngunit sinabi na may kapitbahay siyang lulong na hindi umaalis ng kwarto. Inamin ni Heather na nakipaghiwalay siya sa may-ari ng Porsche na dati niyang ginagamit. Ngayon, mas malaki na ang kanyang layunin. Nagsimula silang magtrabaho bilang isang team. Tinulungan ni Nikki si Heather na makahanap ng bagong mayamang biktima kapalit ng bahagi ng kita. Pagdating ng gabi, nagparty ang dalawa at nagsimulang mag-date. Matapos kumain sa isang mamahaling restaurant, nagbigay si Heather ng piraso ng foil at sinabing nguyain ito kasabay ng pagkain. Sa ganitong paraan, tumanggi silang magbayad. Araw-araw, lumalalim ang relasyon nila, ngunit patuloy pa rin si Heather sa paraan ng pagkita niya ng pera, na labis na ikinabahala ni Nikki. Habang natutulog si Nikki, nakatanggap si Heather ng package na puno ng petals. Napansin ni Nikki na tila malungkot si Heather. Nang tanungin kung ano ang nangyari, sinabi nito, tinapos ko ang kasal. Hindi maintindihan ni Nikki kung bakit hindi sinabi ni Heather ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Heather na ang fiancé niya ay isang napakayamang lalaki na may-ari ng kumpanya sa New York, ngunit mas mahalaga si Nikki sa kanya. Tinanong ni Nikki kung totoo ang nararamdaman ni Heather o parte lang ito ng palabas. Sinabi ni Heather na totoo ang lahat dahil pinili niya si Nikki kahit wala itong pera. Itinuring ito ni Nikki bilang insulto kaya umalis siya at pumunta sa cafe, kung saan tinanggihan niya ang lahat ng alok dahil nais niyang magsimula ng bagong buhay kasama si Heather. Bago umuwi, nakakita siya ng pahayagan na may mga bakanteng trabaho, ngunit pagdating sa bahay, may iniwang sulat si Heather sa mesa. Kailangang bumalik ni Heather sa New York upang ayusin ang ilang bagay. Agad siyang tinawagan ni Nikki, ngunit walang sumasagot. Dumating muli ang bagong araw. Nakabangga niya ang isang dating kaibigan na lasing, kaya inalok niya itong ihatid pa uwi. Biglang tumawag si Heather, na nagmura at sinabing hindi siya bumalik sa kanyang ex. Narinig ni Heather ang boses ng babae. Sinubukan ni Nikki na magpaliwanag, ngunit inakala ni Heather na bumalik siya sa dati niyang trabaho, kaya ibinaba nito ang tawag. Bumalik si Nikki sa apartment ni Heather at kinausap ang kapitbahay nito. Sinabi ng kapitbahay na dapat lumipad si Nikki papuntang New York upang mag-propose kay Heather. Pero may problema, wala siyang pera. Tinulungan siya ni Harry, na nagkwento ng kanyang karanasan. Pagdating sa lungsod, pumunta si Nikki sa address ng groom. Pagbukas ng pinto ng apartment, si Heather ang samalubong. Alam ni Nikki na nasaktan ito at pinilit ipaliwanag na walang nangyari. Sinabi niya kay Heather na dapat nitong tanggapin na hindi ito ang buhay na pinapangarap niya dahil hindi makapagbibigay ng kaligayahan ang pera. Ngunit tumanggi si Heather na bumalik. Inilabas ni Nikki ang singsing upang ipakita na handa siya para sa higit pa, ngunit sinabi ni Heather na kasal na siya. Biglang pumasok si Will sa silid. Nagpanggap si Heather na si Nikki ay isang ordinaryong delivery man. Binigyan siya ng ilang dolyar ng lalaki at umalis siya ng wasak ang puso. Pagbalik sa Los Angeles, nagdesisyon si Nikki na ayusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng maraming trabaho. Isa sa mga trabaho niya ay sa bahay ni Samantha, na mayroon ng kapalit para sa kanya. Upang makapagtipid, kinumbinsi niya si Harry na payagan siyang manatili. Kahit galit siya dati sa mga palakan ni Harry, masaya na niya itong pinapakain ngayon. At dito natapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood ng aming movie recaps.